kami minsan sa San Beda, San Beda. sa EAC, yung mga natatandaan kong school. Oh, madalas sa EAC dati. EAC. EAC. Yeah. Ganda ng defense doon. Santos. Santos, wow. Santos. Dinidikdik talaga ni Santos. Kapag nakakita siya ng opportunity in between the block. Kailangan pa mag-adjust ng defense ng Beda doon. Good pass. Cañete. Rian Cañete. Three points in the match for Rian Cañete. Rian Cañete. Nung wala si Angel, siya yung ating top scorer, di ba? Yes. Cañete. 26 siya nung 26. first round. Yeah. And si Rian, kilalang malakas na spiker talaga yan. Number 2 during season 97. Wow. Behind Kat Santos. Last year, she was supposed to play for San Beda already. Yun nga lang, unfortunately, nabalian yung kanyang kamay. So, hindi siya nakapaglaro. Medyo mahirap yun since volleyball, puro kamay ang gagamitin natin dyan. Good thing 100% na siya this season. And nakita naman natin. Wow. Janelle Bachar. Ang laki ng in-improve itong batang to. Sobra. And maganda rin yung height no? And also, we were talking about yung pagiging kaliwete. Ayan na. Ito na. Ayan na si Rian. Ito na ang San Sebastian. San Beda pala. Tignan mo yung mata ni Rian. Sisilip siya kung saan niya gusto talin yung bola. Ano yan? Pinapractice talaga yan. Kay KJ niya dinala yung bola. And mahirap din Ako, ang tagal ko na nagba-volleyball pero na-realize ko na ang hirap din talaga mag-target. Now serving for San Sebastian, Christine Jonicio. Wow. Bachar. Grabe, no? Ang lakas ng batang ito. So, out of curiosity lang, Jack, dahil sinabi mo, sa tagal mo sa volleyball, mahirap din mag-target. As a libero, kailangan mo pa rin ba mag-training ng spiking at ibang skills? Not all the time naman. Pero may mga drills kasi kami na kailangan ini-include ka rin. Parang para maging synchronized lang. May mga drills kasi na ganun. And minsan, pero most of the time, iba talaga yung drills ng libero. Pero yung mga spike, hindi masyado sa amin. Pero ngayon, di ba, may mga libero na rin na minsan nagsiset. At ayun, isa yun sa mga parang additional skill dapat ng libero, hindi lang defense and receive. Dapat ngayon magaling ka rin mag-set. Kasi kapag na-receive ng setter, dapat most of the time dapat libero. Kasi nga, para maka-ready yung mga spikers. Usually, second ball talaga ang libero. So, Bachar starting to heat up para dito sa mga bedista. Close. Santos. Kanina pa tinitira ni Santos ang cross-court. May nalaglag. Ano yun? Mueller? Sa sobrang lakas, natanggal na. Minsan may mga natatanggalan pa ng sapatos. Ngayon, Mueller. Oh, Santos! Catherine Santos. Mahirap talaga yung angle na yun.
14 straight. Former Usually, teammates going at it, Santos and Cañete. Santos. Marasigan. good dig. One-handed dig there. Wow. Oh, yung mga Galing libero naman ng mga natin. libero natin dito. You know? Chance ball. Wow. Sofia Ramos. Ramos apologizing. Scores all 6. Ganda ng rally na yun dahil sa mga libero talagang binubuhay nila yung play for their teams. Kailangan talaga ikaw ang captain ng Service defense dyan kapag libero ka. Ikaw ang nagli-lead ng defense. Kapag maganda ang defense, makaka-execute for sure. Kanina, 3 ang lamang ng San Beda. Ngayon, 1 na lang. Angel with the serve. Chance ball. Cañete. Ball out. Ball out. Ang bilis. Now serving. Tie na kaagad. Sofia Ramos. Habakon with a set to Cañete. Oh, good recovery. Angel, back row. Rayan. And Off the Rayan block. gets that one in. And San Beda heads into this technical timeout with a 1-point advantage at sa aming pagbabalik. Muli nating papakinggan si Hannah Arguelles with another update from courtside. Kung sa Season 99 ay may new heroes of the game, itong unang siglo ay meron ding OG heroes ang NCAA. Hindi lang kasi mga sports legends at mga sikat na celebrities ang naging bunga ng NCAA. Nagbabalik ang NCAA Siglo Uno Women's Volleyball. Let's give credit where credit is due. Specifically, kina Juna May Gonzalez ng Lady Stags at Angel Habacon ng Lady Red Spikers. Nang makausap ko si Juna, nabanggit niya na nandun sa pagiging top performer niya ay mas na-motivate daw siyang galingan at lumaki daw ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Ayon din sa kanya, naniniwala akong kaya kong higitan yung pinakita ko last game. Para naman kay Angel Habacon ng Lady Red Spikers, this being her first game in a while, kapansin-pansin na during every huddle ay mas pinipili niyang umupo at mag-practice ng breathing exercises para siya ay calm and collected with her movements coming like second nature dahil sabi nga ni Coach Joshua Noda, expected na natin to. With how the game is going, how do you think these ladies are doing, Anton and Jack? Right now, Hannah, mas gumaganda ang ating laro, mas dikit at umiinit na ang bakbakan dito sa loob ng court on the Taraflex. Nakapag-warm up na eh. Nakapag-warm up na ang San Beda. And sabi ko nga kanina, medyo nung patapos na ng first set, medyo nakuha na nila siguro nila yung groove nila. Kaya nadala nila dito sa second set. Serving for the San Sebastian Lady Stags, Di Maculana. And compared kanina, medyo tiket na talaga ang game natin. Good pass. Navarro. Di Maculangan to Juna May. Bachar picked up. Juna May again. Ang galing. Pumasok yung libero.
Lazarte. Oh! Naka-recover. Naipuntos Point pa. for the Lady Red Spikers. Score is 10-9 in favor of San Beda University. Now serving Grace Hiponia. So you have Grace Hiponia, or Gracie as they call her. Balik ang bola dito sa Lady Red Spikers. Bachar. Picked up by Santos. Marasigan. Good cover. KJ. Juname. Bachar. Cañete. Cañete, wow. Rhea Cañete. Tina-target niya talaga yun kanina pa. Cañete. 6 points for Rhean Cañete. 11 serving 9. Kaya mahalaga na yung mga defenders sa likod, bago gumalaw, basa talaga muna. And San Beda gets another point. Ito, tatlo na ang lamang ng San Beda. 12 serving 9. To 9 here in set number 2. Gracie Hiponia. Good pass. Bachar again. Bachar. Janelle Bachar. Ito na yung pinakamalaking lamang ng San Beda. And Bachar has 8 points. 8 points. Tumawag muli ng timeout si Coach Roger Gorayev. Wala na kukuha doon sa gitna kung saan pa ninyo dinadala. Mag-isip naman kayo, gamitin nyo yung volleyball IQ nyo, hindi yung laro lang kayo ng laro. Tapos nagtataka kayo, nakukuha yung palo nyo. Eh, paano wala kayong diskarte sa palo nyo? Ilaglag nyo lang doon sa gitna, tapos yan. Kanina ko pa sinasabi, gitna lang. Pag wala kayong mapalo kung saan, gitna lang. Go na goal sila, mag-isip tayo. So your reaction, Jack, dun sa huling huddle na yun ni Coach Roger Gorayev? Most of the time, gitna talaga yung mahirap kunin. And depende yan sa defense pattern eh. Most of the time, butas talaga ang gitna. So kung yun yung instruction ni Coach Roger, kailangan muna nila maka-receive tulad nun para ma-execute yung gusto ni Coach Roger. Kasi hindi nila mata-target yun kung walang magandang pasa. And puro chance ball lang ang mangyayari dito. San Beda up by 5, 14-9. It's now a 5-point advantage for San Beda. B-pass. There you go. Butas. Na-execute nila ng maganda. Kaya mahalaga talaga na nakikinig kay Coach Roger. Marasigan. Bachar, good timing by Dionisio. Wow, Juname Gonzalez. Serving 14. Ganda ng court awareness din. Ganda ng pag-iwas niya sa dalawang blockers. Angel. Back row. Back row. Kudos sa setter. Nung time mo, Jack, sino yung di katangkaran pero high flyer sa NCAA? Si April Ansartin. Oh. Sila rin yung
beach volleyball queens namin that time. Liit lang, pero sobrang high leaper. Silang dalawa ni Jane Diaz. Ngayon, ang dami na no? Oo, dami na. hindi matangkad, pero grabe tumalon. And iba na talaga yung breed ngayon. Tignan mo naman, halos karamihan dito nag-jump serve. Dati bihirang-bihira yung nag-jump serve. Talagang nag-e-evolve na ang volleyball. Oh. What a wild sequence. Oh. Medyo masama yung bagsak ni Cañete. Rayan. So, pinagpag lang. Sabay Thompson. Ganyan talaga mga players. Pagpag lang. Tapos laro na ulit. Now, on that replay, nakita natin na merong inindang sakit itong si Von sa kanyang left shoulder. And maybe that's why meron siyang suot na sleeves. Minsan, nakukuha siguro yan sa blockings or minsan mga bad landing kapag dumidepensa. Kanina nga pag-landing niya, nung linagyan niya ng weight. And to be honest, medyo mahirap maglaro kapag may iniinda kang injury. Good defense. Wow! Walang pumick up. Wala. Sayang yung lamang ng San Beda. Isa na lang. Oo nga. Walang naka-cover doon. Di na nahabol ni AJ Campos. But that's a service error. So San Beda will head into the technical timeout with a 2-point lead. Alright. We were just talking about injuries moments ago. Grabe talaga itong warrior spirit ni Angel Habacon. Yes. Ang diagnosis is a torn MCL on her right knee. Pero tignan mo naman yung aura na yan. Parang hindi galing injury. Palaban. Red Warriors. 20 points. 20 points. Ang taas niyan. Against Letran pa. Against Letran. Ito yung comeback game niya. Comeback game. So she played the first 2 games of the season and then nagpahinga muna. Missed 7 games and then came back first game of the second round. Came back stronger. Point for the main Stars. Challenge. Alam mo, ang laking factor ng challenge, no? Kasi nung panahon namin, hindi pa uso yan eh. Ngayon, wala na makakalusot. So, paano yun dati? Inaaway mo yung linesman? Hindi naman. Mabait naman ako. Kasi diba, as a player, kailangan irespeto natin ang mga decision. Pero minsan talaga nalulose mo talaga yung cool mo eh. Yung mga ganung moments, lalo pag in-game ka. So, ikaw, hindi ka yung tipong nakikipag-argue as a first referee, as a linesman? Well, not all the time. Pero may mga times na, lalo kapag alam mong good ball, syempre ilalaban mo kailangan mo ilaban eh. Lalo na pag nakita mo talaga. Oo, tsaka ramdam mo yun eh. Pag sa amin kasi yung mga pancake, yung mga floor touch, mararamdaman mo naman yan eh. Ngayon, hindi ka na makakalusot. Dati pwede mo pang pekein yun. Hindi, tumama. Pero kalahati na lang pala yung tumama. Ngayon, wala nang lusot.
thanks to our challenge system. Kaya ngayon, meron din mga umaamin na eh. Umaamin na sila, so hindi na tinutuloy yung challenge. Oo. Which is good, no? Honesty is the best policy. Nagugulat ako, may mga umaamin eh. Hindi kasi... Dati, no? Wala talaga. Tsaka ano, Jack eh, yung itong challenge na to, minsan, sa sobrang haba ng lull, nakakasira ng momentum Actually, may factor. And meron din mga times na in or out. Parang out. Parang out. Parang out. Oo, may konting space eh. Out. May mga times na ginagamit din yan na strategy ng mga coaches. Yes. Na to kill the momentum. Tsaka para makapag-usap din eh, no? Para makompose yung sarili. Joshua Noda from the juniors to the women's. But not all the time. May mga times na parang siguro di lang talaga sila sure and then kinukuha nila yung opportunity para mag-huddle. San Beda pulling away again. Yes, 4 points. Saktong-sakto sa defense ng San Beda. And Bachar gets the point. Yan ang result. Naniniwala talaga ako na kailangan maganda talaga ang defense para manalo ang isang team. Well, mahalaga din ang offense, pero... Paano tayo lalaban kung hindi tayo makaka-atake? Receive pa lang, wala na. Kung kumilo sila, kala mo tayo lamang sa score. Abangan nyo na yun. Kanina pa naman pumapalo papunta dyan sa likod eh. Hindi tayo lamang ng 10, tambak tayo ng... Kumbaga, reminder lang na sila nag-ahabol. Parang walang sense of urgency eh. Walang sense of urgency. So, kailangan nilang at least makapuntos muna kahit isa para ma-kill yung momentum ng Beda. Dahil tuloy-tuloy, katulad mo. 10 na ang puntos nitong si Janelle Bachar. Bachar on fire. Feeling ko ito yung hindi masyado pinaghandaan. Kasi syempre, Kanyete, Habakon, yan yung mga spikers na kailangan bantayan. But grabe yung pag-step up nitong si Janelle Bachar. Correct. And being a lefty, grabe. Ang angle. Another. Kabila naman, Angel. Wow. Left and right itong San Beda. Kailangan makahabol ng ating San Sebastian blockers. Ako, pag isa lang yung blocker, Jack, puntos mahirap. yan para kay Angel Habakon. Nag-i-scramble yung defense ng ng San Sebastian. Magsasuffer talaga sila kapag walang first line of defense. Santos. Santos with a strong spike. Now serving Gonzalez. Parang nagulat dun si Angel. Dalawa na yung sumasabay dito kay Angel. Dapat. Ayan. See? Kailangan talaga mag-step up ng mga blockers natin kasi dinidikdik talaga ng mga spikers ng San Beda College. And isipin mo, si Angel sa harap, tas pag lumikod, andyan din si Bachar. 22-16, 6 na.
Grabe, ang laki talaga ng ginaling nito si Janelle. 22-16. Good pass. Santos. Catherine Santos. Targeting zone 10 na rin si Kat Santos. So you have Marasigan and Santos with 10 points each. 17 serving 22. Tapos si Juna May meron ng 9 na puntos. So spread out itong distribution ni Von. Hiponia. Bachar, single block. Buhay pa Chance to. ball. Marasigan. Wow. 11 points Medyo for Tina. bumibilis na ang set plays ng San Sebastian. Timeout by San Beda University. Marasigan. Commit ka na dun sa long. Commit ka na sa long. Mas nababasa natin yung ano nila drop. Guys, kailangan lang ng one stop. Jel! Kailangan ng one stop. Sigurado, Gracie. Go, go, go. Go, Grace. Isa! Finish strong tayo, finish strong. Finish strong. Finish strong. Joshua Noda, just a simple reminder. Siyempre, the message is clear. Huwag nila sayangin itong pagkakataon na to sapagkat 3 puntos na lang. At may tatabla nila ang laban. Jump serve to Santos. Angel. Oh! Not over. Over. Medyo nabitin si Angel. Serving 22. Wow, quick attack from the middle. Ang ganda nun. Gracie to the rookie, Riri Bedural. Nagkaroon ng confusion between the libero. Oh! Straight to the net. Tatlo na lang. 20 serving 23. Ganito rin yung score kanina almost, no? Pero ngayon, etong San Sebastian ang San naghahabol. Sebastian na. Sophie Naghahabol. Ramos. Drop ball. Marasigan. Cañete. Cañete. Back row. Chance ball. Ito na. Ano kaya ipi-play ng Beda? Back row na naman. Too wide. Outside. But 21 serving 23. San Beda need to maintain their composure. 2 puntos na lang to win this set. Rayan. Oh, walang sumabay na blockers. Picked up by Santos. Wow. And now, San Sebastian with a chance. Oh! What a nice play. Smart move. Dikit na. Timeout by the Lady Red Strikers. Kailangan lang natin kontrolin. Huwag lang natin tapin yung mga ano. Masyado natin iniilagay. Hindi, direktan nyo na sa kanila. Diba? Nahihirapan naman sila kumover ng bola. Akin yun. Okay. Panibago. Ulit. Gawin natin ulit. Refresh, new start. Let's go. Pasa. Hey, go San Beda! Mautak. Mautak. Our first successful drop ball by a setter here in this match. And most of the time, lalo kapag scrambling yung rally,
Very effective talaga yung ganong drop ball. So as a libero, dapat sharp yung utak mo. Ilang beses na ako na biktima dyan. Sinubukan mo pa rin ni Dolphin Dive. Of course. Sabi nga nila, kailangan may attempt. Mahalagang attempt, baka umangat. There you go. Attempt. Marasigan. Okay. San Sebastian trying to tie. Habakon, another back row attempt. Juna May was there. Too tight. Oops! Tumama sa net. Tumama sa net. Medyo tight ang set doon, kaya tumama na sa net. So, service specialist Amber Biong is in. Well, let's see. Kanino dadalhin ni Amber sa libero? Makabawi ka agad. Si Marasigan. Binawi niya kaagad. 23-24. So now it is Von Di Makulangan. 3 spikes in front. Rayan. Ties butas na butas. the matchup. Rayan Cañete, the former San Sebastian Lady Stag, now the team captain of the San Beda Lady Red Spikers, ties the matchup at 1 set apiece.